Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, July 4, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe, at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang bagyo po na nasa labas ng ating bansa na meron pong international name na Bobby ay isang ganap na po na super typhoon. Kapag ito po'y pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong Super Typhoon Inday. Aalamin natin ang magiging direktang epekto nito sa mga lugar po na kanyang malalapitan ng trap o extension po ng kanyang hangin. And then titignan natin kung magkakaroon ito ng direktang paglandfall sa ating Philippine landmass at kung papaano lalakas uli ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So samahan nyo ako at tapusin natin ang update sa lagay ho ng ating panahon. Sa pinaka-latest na update po ng Pag-asa, eto nga pong Super Typhoon Bobby, international name po niyan, huwag po kayong malilito, ay meron pong lokasyon sa ngayon na 3,090 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay na po nito ang hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour. May pagbugso naman na umaabot po sa 230 kilometers per hour, which is ito yung sinasabi ho natin na life-threatening po na lakas ng hangin at talaga namang nakakatakot. At yung pagkilos naman po pa westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Habang ito po papalapit at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ganito po ang nangyari. Nagkaroon tayo ng pansamantalang pagkawala ng habagat o yung tinatawag ho natin na monsoon break. At nagkaroon din tayo ng pansamantalang epekto ng easterlies o malinsangang hangin ng gagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Pero habang papalapit ang banta ng malakas na bagyo o Super Typhoon Inday na nasa labas ng ating bansa, mawawala ang epekto ng easterlies at babalik ang epekto ng malakas na habagat o yung tinatawag ho natin na enhanced habagat. Ngayon, aalamin natin doon sa tropical cyclone threat potential na inilabas ho ng Pag-asa, and then aalamin natin yung forecast weather condition natin. Ito po more on magpo-focus po tayo ngayon dito sa paparating ho ng malakas na bagyo dahil hindi po talaga ito biro. Kaya ngayon pa lamang ang dami kong ibibigay na paalala sa inyo and explanation kung gaano magiging malakas itong bagyo po na ito. Sa inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, hanggang July 8 ho, ang pagpasok niyan. Sa mga oras po, araw po na ito, July 4 hanggang sa July 8, ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang malakas ho na bagyo o super typhoon category. And then, sa July 9 hanggang sa July 15, tatahakin naman ito ang area po ng North Luzon, ng Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila na magkakaroon po ng direktang epekto yung extension o trap ng kanyang hangin. Balikan natin yan at ngayon alamin muna natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa. Makinig po tayong mabuti mga kababayan. So ito po sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa may area po ng Bicol Region, Eastern Visayas sa may Caraga, kasama po ang Aurora at Quezon ay patuloy ding makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Hindi dahil sa bagyong nasa labas ng ating bansa, hindi dahil sa habagat, bagkus dito sa muling pagbalik o pansamantalang pagbalik ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya asahan natin hanggat hindi pa pumapasok ng ating PAR ang malakas na bagyo, patuloy tayong makakaranas ng maalinsangang hangin sa umaga o mainit o talagang mainit na panahon sa umaga sa tanghali, and then mataas ang tsansa ng mga pag-uulan ho sa hapon at sa gabi. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorms. And usually ang local thunderstorms natin may dalawang kategorya ho yan. Merong mahina at merong severe thunderstorms na malakas po talaga ang nagiging epekto at nagbibigay ng mga pag-ulan na umaabot ng 1 hanggang sa 2 oras. Eto na ho. Ngayon, titignan naman natin kung ano-ano yung magiging kategorya bago nagiging isang super typhoon ang malakas ho na bagyo. At aalamin din natin yung mga lugar na didikitan po, malalapitan itong super typhoon na nasa labas na ho ng ating bansa. Pag sinabi ho kasi natin na super typhoon ang isang bagyo,
ito po ay meron tayong tinatawag na lakas ng hangin. At yung mga lugar ay talagang nasa wind signal number 5 kapag direktang tinamaan. Pag super typhoon po, no, ito po is category 5. Yan po ay merong lakas ng hangin na 185 kilometers per hour pataas, 200 hanggang 250 hanggang pataas po yan, no. Yun po ang category 5 o super typhoon. Pag typhoon category naman, ito ay merong lakas lamang ng hangin na 118 to 156 kilometers per hour. At yung mga direct na lugar ay itataas sa wind signal number 3 hanggang signal number 4. Severe tropical storm category 3 na merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Tropical storm 63 to 88 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Pag tropical depression, ito yung pinakamahina, no? Pag low pressure area ang kasunod, etong tropical depression o mahinang bagyo. At etong bagyong Inday na nasa labas ng ating bansa is pasok sa pagiging category 5. Hindi ko ho kayo tinatakot mga kababayan, marami ng mga update na naglalabasan na ito pong bagyong paparating ay talagang malakas. Dinoble check po natin yan sa ating tinatawag po na advanced weather system doon sa ating forecast track, no, na inilalabas din po ng Pag-asa. And then nakita talaga natin sa advanced weather system lahat po ng iba't ibang mga model na ating ginagamit na ito'y lalapit at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, alamin naman natin yung mga lugar na matitikitan po at direktang maapektuhan po ng paparating po ng malakas na bagyo. Unahin na muna natin ang parte po ng Eastern Visayas. Ang Eastern Visayas ay mahahagi po or matitikitan ng extension ng kanyang hangin. Kung makikita nyo naman sa ating monitoring screen, talagang malawak yung pinaka-radius nito nga pong paparating na malakas na bagyo. Yung iba, kinukumpara itong paparating na super typhoon at tatawagin super typhoon Inday doon sa super typhoon Francisco daw na malakas din pero wala namang pag-uulan na idinulot sa ating bansa. Malaki po ang pagkakaiba ng naunang super typhoon Francisco at itong super typhoon Inday. Yung super typhoon Francisco, malakas talaga pero yung radius ng kanyang hangin maigsi lamang. Ito pong super typhoon Inday, kayang sakupin po ang malaking bahagi ho ng ating bansa dahil sa lawak po ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Plus, yung pinakasentro o yung pinakamata niya ay matindi po ang epekto. Sa Eastern Visayas, ito maging alerto po, maging handa ang area po ng Biliran, Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Samar at ang Southern Leyte. Mag-ingat po sa bata ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. At dahil nga po, mas lalapit pa ang epekto ng super typhoon sa mga susunod po na mga linggo o mga araw, maaapektuhan ito ng direkta po ang parte po ng Central Luzon at North Luzon. Unahin na muna natin ang Central Luzon. Kasama po dyan ang Aurora, ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Yan hong mga lugar na yan ay makakaranas ng mga malalakas na epekto po ng papalapit na banta po ng super typhoon po na Inday. Sa Northern Luzon naman, kasama din sa dapat po maging alerto at maging handa, ito po area ng Batanes, ang Babuyan, Cagayan, Cordillera Region, kasama po ang Ilocos, ang Zambales, yang mga lugar ho na yan. Bagamat, sa ngayon nakikita natin medyo malayo pa ito, nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, maraming nagtatanong na hindi naman daw yan maglalandfall. Yes, dinoble check natin yan at wala naman tayong nakikitang direktang paglandfall. Pag sinabi ho kasi nating direktang paglandfall ng bagyo, yung pinakamata o yung pinakasentro niya talaga yung tatama. Yung tumatawid na bagyo talaga sa ating kalupaan. Ito po kasing super typhoon Inday, kahit po malakas na bagyo ito, meron pa rin yung pag-record. Hindi po siya direktang maglalandfall pero lilihis po siya. Kaya ang makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung extension o trap po ng kanyang hangin. Yun po ang makakaapekto. Karaniwan po kasi kapag ganitong meron tayong mga bagyo, especially pag month po ng July, sa pagkatala ng Pag-asa, nasa 2 hanggang sa 4 na bagyo po ang posibleng mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakasakali, etong super typhoon Inday ay pangalawang bagyo po ngayong month po ng July. Ganito po ang explanation natin dyan mga kababayan ho. Karaniwan ho na nagre-record ang mga bagyong pumapasok sa ating bansa kapag month po ng July. Pero meron ding mga dumedirekta
o dumadaan po sa ating Philippine landmass. Pero bibihira lang yung mga dumadaan sa ating landmass. Tulad na lamang po nung bagyong Henry na tumawid no sa ating kalupaan, pero hindi ganoon kalakas ang epekto niyan. Pero ang nakakatakot yung tatawid sa ating kalupaan na bilang isang super typhoon category. Bago tayo magpatuloy mga kababayan at alamin pa yung mga susunod na update, bigyan ko po muna kayo ng mga paalala dahil marami tayong mga kababayan ngayon ay sobra pong nangangamba at natatakot, especially yung ating pong mga senior, yung mga kababayan natin, mga OFWs natin dyan na lagi po nakasubaybay. Bibigyan ko po kayo ng mga paalala sa mga dapat po nating gawin. Ito po no, para din alam natin, kapag ang bagyo po ay malapit nang dumating, for example, 2 hanggang sa 3 araw bago maglandfall o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kinakailangan yung mga bahay na mayroong mga nakatayong matataas na puno o may mga sanga ng puno, putulin natin. Once kasi na matamaan yan o madikitan yan ng malakas na epekto ng hangin ng papalapit na super typhoon, mataas ang tsansa na mabagsakan ang ating mga bubong. Yung safety ng pamilya natin, delikado. Pangalawa, itali o lagyan natin ng pabigat yung mga bubong na hindi ganun ho katibay. Alam naman natin, hindi tayo lahat merong matitibay na mga pundasyon ng bubong, pero kung lalagyan natin ng pabigat mga tali yan, makakatulong ho at malaking bagay ho yun. Pangatlong paalala ko, itaas natin ang mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papel, safety doon sa mga lugar po na hindi maaabot ng baha in case magkaroon tayo ng biglaang pagbabaha dahil po sa mga malalakas na epekto po ng paparating na sama ng panahon. At i-unplug din natin ang ating mga gadgets, mga saksakan, i-double check ho yan yung breaker, i-off natin para once na magkaroon ng pagbabaha, hindi ho tayo mapapahamak or makokuryente. Emergency kit, kailangan ho natin yan. Ano ba yung mga laman nito? Importante itong sinasabi ko, huwag niyong humbaliwalayin mga kababayan. Kasama dyan, ang tubig, ang pagkain, gamot, ilaw, at damit. Kung mayroon tayong konting cash, kailangan mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat ng pang-ilang araw. Lalo na kapag mayroong advisory sa pagpasok po ng ating sama ng panahon na namomonitor. July 4 hanggang sa July 8 ang pagitan ng araw kung saan ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagpasok nito, hindi automatically mararamdaman yung epekto. Meron ho tayong tinatawag na warning lead time. Ang warning lead time, ito yung duration ng magiging epekto ng bagyo kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dapat natin paghandaan. Kapag ang bagyo ay nasa loob na ng ating PAR, 24 hours bago ito magkaroon ng direktang epekto, kailangan ho lumikas na yung mga lugar na merong mataas na warning signal. Kapag super typhoon, lagi ko sinasabi, pasok yan sa wind signal number 5. Pero ito ang tandaan ho ninyo, dahil wala naman itong direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, asahan nyo na mababa lamang ang wind signal na maitatala po sa mga lugar na maapektuhan nito. Pero kahit ang signal number 1 lamang ang matamaan o maapektuhan sa lugar natin, matinding ulan din no, at talagang nakakapinsala din yung mga ganun pong klaseng life-threatening po na lakas ng bagyo, lalo na pag super typhoon. Medyo nagbabago din ang direksyon yan. Kapag isang malakas na bagyo kasi, minsan unstable yung direksyon, pabago-bago. Kaya kinakailangan maging updated po tayo o kayo po sa lagay po ng ating panahon. At kinakailangan 24 hours bago pumasok ang bagyo or magkaroon ng epekto, manatili lamang sa loob ng ating bahay para mas safe po tayo. At kinakailangan din po patayin ng main gas, mga kuryente, breaker para hindi po magkaroon ng problema. Huwag nang lumabas, lalo na yung mga nakatira sa mga bulubundukin, malapit sa mga karagatan, malapit sa mga ilog para sa safety po ng bawat isa. Ganon din yung mga low-lying areas, especially sa mga crowded places dyan po sa Metro Manila, linisin po ang kapaligiran. Mga basura, plastic, sa harap natin, sa paligid natin, ligpitin na natin. Makakatulong yan para hindi bumara sa kanal at hindi po magkaroon ng biglaan pong pagbabaha. Kapag nagkaroon pa naman ng mga pagbabaha sa low-lying areas, kapag tuloy-tuloy po ang pag-uulan, inaabot yan ng ilang linggo pa bago humupa. Lalo na ngayon ay nasa wet season o raining season na po tayo. Yung mga kababayan ko na nagtatanong, no, yung nandyan pa rin ang habagat, ha? Pero pansamantalang nawala dahil nga po sa epekto ng easterlies. Pero kapag lumapit na, nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, ito pong malakas na epekto ng bagyo ay babalik na ang habagat na mas malakas pa ang magiging epekto. I-summarize natin, ang pangunahing weather system natin ngayon na nakakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay etong easterlies. Pansamantala lamang yan, mga localized thunderstorms,
monsoon break, kundi mo siya, nawala muna ang epekto ng habagat. Pero ang minomonitor natin paparating na malakas na bagyo ay inaasahan simula ngayong araw hanggang sa July 8 o mga susunod na linggo, diyan na po ang direktang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, lalo ko sinasabi, manatili tayong ligtas, mag-ingat, maging alerto, huwag maging kampante porkit maganda ang panahon dahil monitor na meron paparating na mga malalakas ho na mga bagyo. Kung meron kayong mga lakad, sa petsa po na aking sinabi, uulitin ko, sa pagitan po ngayong araw, July 4 hanggang July 8 ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility at mararamdaman naman ang direkta ang epekto ng super typhoon sa pagitan ng July 9 hanggang sa July 15. And after ng July 15, may panibagong sama na naman ng panahon na namomonitor po sa may bandang silangan. Uulitin ko, ngayong month ng July, 2 hanggang sa 4 na bagyo ang inaasahan, kaya maging handa at maging alerto. Mga kababayan, babawi na lamang po ako sa next update natin muli. Ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.